As an SKBMO. Ang tatawa. Walang sarap matawa kasi ang iiyak dito. Babalik na nga po tayo. Once again, welcome to Gabriel Aliones Vlog. Once again guys, na-miss ko kayong lahat. It's been a while, of course. Not just a while, but I always nagpo-post naman tayo palagi, diba? And of course, meron tayong new hair ngayon. Of course, it's a new year. And of course, it's a new hairstyle. Ayun, shout out sa ating mga vivid viewers dyan at sa ating mga SK Nation all around the world. Alam ko, lahat tayo ngayon ay meron ng ginagawa at of course, marami pa tayong dapat gawin mga SKs, diba? Bonggang-bongga mga SKs. So ngayong gabi nga ito guys, meron tayong visitor and a very, ang tawag dito, a very active and a very, powerful siya kasi ang humahawak sa 5 brilyante ng Encantadia, ganon. Oh my God! Wow! Once again, thank you so much everyone. Stay tuned lang kayo dyan. And pag-uusapan natin ngayon is all about SK Budgetary Monitoring Officer or SKBMO guys, Budget Monitoring Officer. So sit back lang kayo dyan, relax and enjoy. Ayan na nga guys, yung ating tatalakayin ngayon is all about Sangguniang Kabataan Budgetary Monitoring Officer or Budget Monitoring Officer. So ano ba yung SKBMO or Sangguniang Kabataan Budget Monitoring Officer, Kuya Gab or kapatid na Gab? So yan ang ating tatalakayin ngayon, no? Of course, alam natin na sa ibang mga kabataan, bago siguro nila narinig ito, dahil kung saan ito nakuha ni Kuya Gab, dito ko to nakuha guys, itong ating financial book or handbook ng ating COA, no? Sa Sangguniang Kabataan, itong COA Financial Handbook guys. Dito ko nakuha ang informasyon na ito, and of course, based na din sa aking mga former experience last SKs, no, mga kapatid, sa ating mga bago dyan. Of course, kung gusto nyo makita, i-check nyo lang itong ating handbook na ito guys. Ayan. So ano nga ba yung Sangguniang Kabataan Budget Monitoring Officers, Kuya Gab? So ayan na nga, yan yung ating Sangguniang Kabataan Budget Monitoring Officers. Ayan. Ayan. Ang Sangguniang Kabataan Budget Monitoring Officers is a, bago natin malaman kung ano siya guys, ano muna or what is the SKBMO. What is SKBMO guys, no? The Sangguniang Kabataan SK Chairperson, with the concurrence of the majority of all the SK members, shall designate a Budgetary Monitoring Officers, BMO, who shall be responsible in the monitoring, budget, and preparation of the budget reports. The BMO shall come from the SK official except from the SK treasurers. Ayan. So yung ating SKBMO guys is from the SK official siya guys, no? It means siya ang parang auditor ng SK Treasurer sa mga financial transaction at kung ano pang mga pera na kanilang dapat i-process. Ayan. Siya din po yung mag-check kung pwede na bang i-submit sa COA yung mga papers and requirements or complete na ba yung mga requirement. But don't you worry guys, kung feel nyo hindi nyo kaya, hindi nyo pa kaya ang work na ito, of course guys, no, atin lang ipuput in our mind na meron naman mga mandatory trainings at meron naman mga trainings na pwede nyong gamitin or pwede kayong mag-join, no, para mas maging equip kayo sa mga kung paano nga ba or ano nga ba ang work ng isang SKBMO guys. Yeah, so SKBMO responsibilities, no? The Sangguniang Kabataan Budget Monitoring Officers is typically responsible for monitoring and overseeing the budget of the SK. So siya nag-o-oversee kung ilan na lang ang natira sa budget ng SK sa inyong kaban or sa SK fund ninyo. The SK receives a share of the barangay budget, of course, yung ating 10% fund. And it is crucial to ensure that these funds are used appropriately and in accordance with the law. The Budget Monitoring Officer may be tasked with reviewing financial reports, siya nag-review ng mga financial reports, tracking expenditures, and ensuring that the SK budgets
is utilized for the projects and programs that benefits in the youth in the community. Siya din yung guys, yung parang ititrace niya kung napalabas ba yung pera na ito, yung pera ng SK sa for this month, napalabas ba yung para sa Katipunan ng Kabataan General Assembly. For this year, napalabas ba yung mga programa support to education, yung mga PAALs natin, napalabas ba yung ating linggo ng kabataan, which is very mandate sa ating SK Reform Act of 10742, napalabas ba sa month ng August, at kung ano-ano pang mga months na dapat siyang ipalabas. Ayan, yan ang trabaho ng ating SK-BMO, guys. So, ngayon din po, guys, meron tayong bisita, guys, no? Yung ating bisita ngayon, siya yung, a former SK Kagawad na din po dito, barangay sa amin, dito sa Taguluan, guys, no? A very experienced SK-BMO, guys. For almost 4 to 3 years, siya po ay isang SK-BMO sa kanilang barangay. And I truly believe na alam niya po ang mga pinagagawa ng isang SK-BMO, guys. So, without further ado, tawagin na natin yung ating visitor ngayon. Ayan. Yung ating visitor, guys, is a former SK Kagawad, most active SK Kagawad, event organizer. It's a Rover Scout, a budget monitoring officer for 4 consecutive years. Ayan. And also a 4 years consecutive outstanding SK. Ayan. Napakaganda ng ating visitor ngayon, guys, or ating guest. So, tawagin na natin our former SK Kagawad, Mr. John Paul Peñas Flores. Atong pakpakan, guys. Yan, papasok mo na siya sa Zelda, guys. Upo ka dyan, kapatid. Ayan. What's up, mga kapatid? I'm Bea Alonso. Magpakilala ka naman, kapatid. Bea? Bea ba yan? Bea Benene. Yan. Magpakilala ka naman, kapatid, sa ating mga kapatid all around the world. Hi mga kapatid, ako pala si John Paul Peñas Flores, dating SK Kagawad ng Barangay Sugbong-Kugon, dito rin sa aming municipality sa Taguluan po. So, maraming salamat Mr. Gabriel Aliones kasi naibentahan mo ako dito sa iyong vlog, at marami tayong matuturuan ng mga SK na Gustong matuto, di ba? Sa mga task ng SK-BMO. Ayan, ito lang naman ang katanungan, kapatid, no? Noong ikaw ay naging SK-BMO sa inyong barangay, ano ba ang iyong mga ipinagagawa, kapatid? Like, based on your experience lang, kapatid, ano ang iyong pinagagawa as an SK-BMO? Actually, before ako na-appoint na SK-BMO, pinag-isipan ko muna. Yes. Kung tatanggapin ko ba yung task. Because it's not an easy task, right? Yeah, it's not an easy task kasi ikaw yung mag-monitor ng budget nyo sa inyong 10% sa loob ng 12 years. 12 years, diba? 12 months. 12 months. 12 months. So, na isang taon. Isang taon. So, bago ako naging monitoring officer, pinag-aralan ko muna yung what are the purpose, what are the work sa anong trabaho ng budget monitoring officer. So, nalaman ko at tinanggap ko naman yung trabaho bilang budget monitoring officer. Kahit hindi ako in line sa like accounting or kung ano namang mga course, no? Yes po. So ano bang pinagagawa mo talaga, kapatid? So far, sa na-remember ko lang kasi yung pag-appoint sa akin bilang BMO, hindi pa yon meron pang yung IRR namin. IRR, yung parang implementing rules and regulations. So di ba bago yun pinasa yon yung last 2022? Bago pa pinasa yung batas. Oo. So ang trabaho ko usually is of course yung i-monitor ko every month yung ang nilalabas ng budget sa 10% sa aming pondo at na inline sa ABIEP. Inline sa ABIEP, and then yung inaano ko siya yung nakalimutan ko. yung kailangan ko bago nyo sinasubmit yung mga parang anong tawag dito, yung para pagtapos na lahat, yung parang documentations ba yun?
Yung year-end? Hindi, yung parang bago nyo, di ba pag mag-program tayo, Opo. bago natin siya sinasubmit sa COA, parang chine-check mo, di ba? Tapos Oo. may pinipirmahan ka. Anong tawag doon? Nakalimutan ko. Meron yung ina-align ko, Chine-check mo kung transparent ba yung mga napalabas na pera at mga nagamit na pera. Ganon, parang ganon. Kailangan naka-align talaga siya doon sa ABYEP at sa sa aming pondo sa SK namin. Ayan. Di ba din pag di ba kapatid, bago ba pinapalabas yung pera, may pinipirmahan ka ba? Or after ka nang pumipirma pagtapos na, yung parang papas na sa COA, ganon, internal audit natin. Actually, budget monitoring officer, chinecheck ko yun muna, yung mga process namin sa SK, kung pwede ba ito, kung hindi ba, kung bawal ba ito i-process. Chinecheck ko muna yun kasi yung trabaho ng budget monitoring officer din. Aside from that, namin yung may yung transmittal sa SK, sa namin sa budget monitoring officer, yung pondo namin, yung transmittal pinapasa ko doon sa COA. Yan po. Okay. Mga di ba yan yung transmittal, yung parang mga documentations, mga papers, requirements, mga vouchers, exactly PR, ganun ba yun? Mga canvas. Yes po. Di ba, tapos may pinipirmahan ka, di ba kapatid, lalo na pag may mga payrolls, meron po. Andun talaga yung pangalan ng SKBMO, di ba? Oo. Ang pangalan, siya, so bali, parang sa isa ka sa mga signatories. Oo. Ang signatory doon is yung SK Treasurer, BMO at SK Chairman. Kayong tatlo talaga palaging signatories sa mga papers and requirements. So yun na nga mga kapatid, no? Maraming salamat, Ate John Paul. Palakpakan naman natin sa Ate Paul, guys. Ayan, palakpakan naman natin. Ate Paul or kapatid na Paul, isang advice naman dyan sa mga upcoming SKs natin na mga uupo na or magfa-functions na sa kaning not just the SKBMO kapatid sa lahat-lahat ng SK na nakikinig sa atin ngayon. Any advice kapatid? Any advice lang? Any lang, huwag kang wala problema. So yung advice ko lang sa mga SK Kagawad, yung Chairman at lahat ng mga SK Council, pagbutihin nyo ang iyong trabaho kasi pinili kayo ng inyong constituents, yung kabatanunan at mga kabataan. Mga young adults. Young adults. So, ang sa akin lang is give them sa kanilang kung ano ang gusto nyo at anong gusto ng mga kabataan. Kailangan consultation kayo sa mga kabatanunan nyo. At ano yung Tagalog? Kabataan. Consultation ng kabataan at palagi nyong isa puso at humili din kayo ng guidance sa inyong LIDO, of course, inyong LIDO staff, LIDO officer, kasi sila yung tutulong sa inyo kapag hindi nyo naintindihan yung mga gawain ng isang SK. Ayan. Thank you so much naman kapatid. Palakpakan naman natin once again guys. Of course, palaging nandyan ang Local Youth Development Office ninyo, no? Mag-top kayo palagi sa inyong mga Local Youth Development Office dahil ini-equip din yung ating mga LIDO or ating mga Local Youth Development Office kung ano ba ang mga gawain ng isang SK naman, guys. Of course, sila yung parang magiging overseer kasi, overall overseer sa inyong mga munisipyo, yung ating mga Local Youth Development Office, guys. And of course, kapatid na John Paul, paka-shoutout naman sa ating mga viewers all around the world. Ano? Mag-shoutout ka muna sa kanila. Ay, may i-shoutout wala ako ha. Okay. Ano ba? Sino ba i-shoutout? I-shoutout ko muna yung boyfriend ko, si Nimjoy gano'n. Charot lang, yung mga friends ko dyan sa aming barangay Sibong Kugon, yung SK Chairman namin, Miss Jessica Goban, kasama kanyang mga SK Council, at of course, sa lahat ng mga friends ko all over the world because I have a lot of friends in United Kingdom, US, international European countries, you know, yeah. I'm a sikat. You're famous pala. Sorry. Yes. So, yung family ko, I shout out sa inyo at mahal ko kayong lahat. Ayan. Salamat everyone. Thank you so much. I hope marami tayong natutunan sa ating content ngayon, which is yung ating SKBMO or Sangguniang Kabataan Budget Monitoring Officer. At may i-add muna ako ha. Actually,
yung BMO, meron din naman kayong guidelines doon sa kanyong, may guidance kayo na Handbook. handbook. Kuha handbook. Kuha handbook. Nandoon yun lahat. At yung sa mga BMO, doon lang kayo doon kayo, intindihan nyo yun, yung ano nakasulat doon sa handbook. At kasi alam ko naman yung mga kabataan ngayon, very, what we call, very bright. Yes, very Intelligent, knowledgeable. knowledgeable yung mga SK natin. So, alam natin na kaya nila. Kasi Yes. sa akin kasi yung sa amin former hindi sila namin na natutunan yung actually yung trabaho talaga ng BMO. Kasi yung SK treasurer namin, siya lang talaga nagturo sa akin, yan, ganyan. At yung mga taga-Lido, tinuruan nila ako kung paano, ano ang gawin. So, yun lang nalaman. So, yung mga aspirant BMO dyan, nasa handbook lang yun. So, doon lang yung sundin ang nakasaad at yung mga trabaho nyo as BMO. Ayan. So, don't you worry guys. Ilalagay ko sa ating description dyan sa baba yung ating handbook or financial handbook ng COA po. Ayan. Ilalagay ko dyan sa baba guys. I-check nyo lang dyan. I guess section 3. Sa section 3 ata yun guys. Yung ating appointment of the SKBMO. Ayan. Section 3 of the COA handbook. Ayan. I-check nyo lang dyan guys, ilalagay ko dyan sa baba yung link kung saan nyo makikita yung ating SKBMO appointment. So ayan guys, kaya nga ganon. Kailangan yung ating mga SK chairperson mag-appoint na talaga ng SKBMO. Ayan, kung sino man ang gusto nyong i-appoint na SKBMO, kailangan siyang makapag-practice sa mga handbooks na guidelines ng COA. Ganon, kailangan i-check na yun palagi. And of course guys, meron tayong mga upcoming trainings and seminars. Ang NYC at ang COA or Commission of Audit is marami pong mga trainings sila yung meron din training sa BMO. So hindi sa akin lang hindi sila stress kasi may mga trainings naman sa budget. Hindi naman yung parang panang own dapat mag-ano sila noon. May mga trainings na tutulong naman. Kasi so yung sa amin meron kaming mga trainings konti lang yun, pero ngayon sa mga bagong SK, actually marami silang mga trainings. Yung SK, usually SK Treasurer, SK Chairman, at SK BMO. Sila yung mga maraming trainings talaga na kasi about budget yun yung pondo kasi yun nila yung ang kanilang gagalawin. So, alam mo naman, baka merong mga hub dyan. Yes. Oo. So, yun na nga mga kapatid. Maraming salamat sa mga pagtigilig at pag-unawa. Thank you so much everyone. Thank you so much sa ating visitors. Sa ating bisita ngayon na Mr. John Paul Peñas, atong former SK Kagawa dito sa amin sa Tagulwan. So once again, thank you so much everyone from the bottom of our heart. Thank you so much. Please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button below para updated tayo sa ating mga next video na i-upload. Thank you so much. Paalam! Bye-bye!